dahilan kung bakit nagawa ng tatay ko ang nagawa niya sa ate ko. Hindi ko nahayaan na yung mga ginawa ni Marcos dahil sa droga na yan, siya ang pasimuno. Dahil alam namin na mga kabataan at alam din namin na magsasalita sila kung ano na naman ang sasabihin nila. Nasasabihin nila, ginagamit kami mga kabataan para lang magpaingay. Hindi kami ginagamit at hindi kami papayag na magpagamit. Dahil kami, Pilipino rin kami, naiintindihan namin ang bawat nararamdaman ng kapwa namin Pilipino. Dahil sa ginawa mo, Marcos, nag-ingay na ang mga Pilipino, naggalit na. Di ba sinabi mo, nababaguhin mo Pilipinas? Diba? Pero anong ginawa mo? Anong ginawa mo? Iisa-isahin natin. Dahil isa-isahin natin. Sige, yung bagyo na sunod-sunod na tumaan, na maraming namatay na Pilipino, marami ang nadisgrasya, nabaha, marami. Pero anong ginawa mo? Wala. Nakuha mo pang manood ng concert na mo pa yun. Kung mabuti ka talagang pinuno at mabuti ka talagang presidente ng Pilipinas, ipakita mo noon pa lang. Dahil nung nag-campaign ka pa lang, kung ano-ano pinakita mo, gumawa ka pa ng movie, nakala namin na totoo. Pinutol mo kami. Pinutol mo kami. Niloko mo kami. Kung ano-ano pa ang pinakita mo para lang umangat ka, para mailuklok ka lang, hanggang sa naniwala ang ibang Pilipino, hanggang sa marami ang gustong magluksok sa'yo. Pero ano nangyari? Nung nagluklok sa'yo, anong ginawa mo? Nung naging presidente ka, nagsimula, naghirap kami, kung ano-ano nangyari, tumaas ang diesel, tumaas ang mga presyo ng bigas. Kaya kami nagagalit sa'yo, lalo na kaming mga kabataan, na umanga sa'yo, lalo na ako, nakakala ko mapapabuti mo ang Pilipinas. Pero anong ginawa mo? Kundi nagdroga na lumagganap sa buong Pilipinas. Kaya nananawagan ako sa'yo sa Republika ng Pilipinas, sa buong Pilipinas, sa Malacanang, na uulitin ko, mag-resign ka na! Mag-resign ka na! Mga kababayan kong Pilipino, sabay-sabay nating isigaw, mag-resign! 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 Sisigaw natin! Duterte! 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 Ito na lang ang sasabihin ko sa iyo, Marcos, lalo na sa Malacanang. Alam namin na akala mo kaming mga kabataan, porket kabataan, ay kailangan asikasuhin ang mga pag-aaral. Alam namin yun. Alam namin yun. Pero bakit ganon na-apektuhan ni kami? Dahil bakit? Dahil kasama ang pamilya namin sa na-apektuhan sa droga na yan. 13 anyos lang po. Kaya kami mga kabataan, hanggat kaya namin lumaban, hanggat kaya namin dahil Pilipino rin kami, hindi kami matatakot sa'yo. Kahit marami ka pang ipadalang militar, dahil hindi kami malulupig ng kung sino man, dahil kami ay Pilipino din. Kaya wag kang magtaka kung bakit hanggang ngayon nagagalit sa'yo, dahil katulad ng ginawa mo sa isang katulad naming mga Pilipino, lalo na mga kabataan, kung ano-ano na lang nangyari sa mga kabataan. Dahil doon din sa nakatira kami ay maraming mga nagdodroga, maraming kaming narinig na nag-aabutan ng droga, hanggang sa nalaman namin, hanggang sa nakita namin. At nung nalaman ko, pati si Duterte, Sara, kinalaban mo, kaya kami nagalit sa'yo, dahil kami sumuporta rin sa'yo.
Alam mo kung bakit nangyari sa ate ko? Alam mo kung anong nangyari? Dahil sa droga na pinalaganap mo. Ginahasa ang ate ko na nawala sa bisyo. Nang dahil sa bisyo sa droga. Yun ang dahilan ng droga. Kaya bakit kami sa iyo naniniwala na bakit ka maniniwala sa mga pinapadala mo na trolls kami? Trolls sa mga Pilipino, pinabayaran. Hoy, pahiya ka naman sa balat mo. Hindi kami bayaran. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bayad. Hindi kami bangag. Kailanganin ng mga Dutertes kahit walang katotohanan. Kaya nananawagan pala ako sa mga Pilipino na nananatili sa bahay. Mahiya naman si Marcos. Kahit ano pa ang panakot sa atin. Huwag kayo mag-alala. Suportado kayo na buong Pilipino. Lumabas na kayo, mga kapwa namin Pilipino, lalo na mga magulang nyo. Huwag kayong matakot na akala nyo mapapama ka mga anak nyo. Kami bahala, lalo na ako magpapatunay. Ako magpapatunay sa inyo na kami ang susuporta sa'yo, lalo na ako. Ikaw bata ka, nanonood ka. Alam ko nanonood ka dahil maraming lumaganap na social media. Alam namin kung bakit kami galit. Dahil hindi namin din gusto gawin to. Pero dahil sa ginawa mo, dahil sa ginawa mong meeting, kung ano-ano, alam mo, nagalit na sa'yo. Umpisa pa lang, nagagalit na sa'yo. Hinintay lang namin na bumawi ka sa dulo. Pero anong ginagawa mo? Wala! Wala! Hanggang sa nagalit na, hindi ba sabi mo, tigre ka? O sige na, nanawagan ako sa'yo. Pumunta ka, magpakita ka sa buong Pilipinas para na sa ganun, kung tigre ka talaga, ipakita mo sa amin. Dahil nalaman namin na talagang tigre ka. Dahil nilamo mo kami. Pero hindi kami magpapalamon sa'yo ng buong buo. Dahil kaming mga Pilipino, marami na kaming napagdaanan. Dahil kami isang matatag na Pilipino. Kami ay babangon ng babangon na kasama si Inday Sara Duterte. Huwag kang masyadong magtaka, Marcos, hindi kami takot sa'yo, lalo na ang mga kabataan. Dahil kami, lalo na ako, palaban kami. Lalo na ako, palaban din ako. Hindi ako nagpapasubik kahit sa kanino. Ako ang isang Pilipino, lalo na ang mga kasama ko, kapwa Pilipino na naghihirap din sa Saudi. Minsan yung iba, nag-uuwian pa para lang magpadala sa pamilya nila. Pero nung napahamak yung pamilya nila, hindi mo ba nakikita na naghihirap din ang mga Pilipino na sa ibang bansa? Hindi mo ba alam yun? Tapos ikaw, nagdodroga ka, pinapalaganap mo. Hayop, grabe ka talaga. Duwag ka.